hiwalay na ang espiritu mo sa katawan mo. Saan ka patutunod? Sa mabuti ba o sa masama? Ikaw ang magdadala ng iyong kapahamakan. Tandaan ninyo ang katawan pagsamantala lang. Kaya ang gawa ng kabutihan madadala mo sa paraiso ng Diyos. Ang Diyos naghihintay sa inyo. Pati importante, pagpapalaki. Di natin lahat ang sabi nila, kung ikaw ay mamatay, haharap tayo sa Diyos. Ang sabi nila, kung mamatay ka na, wala ka ng buwan. Maraming haka-haka, maraming na sinasabi, hindi nila alam ang kanilang. Hindi kayo awas. Kung tutuusin, ang sabi natin, ang lahat kayo rin ang gagawa ng kaligtasan niyo at para sa akin. Hindi ba? Binili ko sa inyo. Habang may buhay pa ang isang kayo ng kayamanan ng kabutihan para may madala kayo sa amin. May kayo kasulong sa akin sa gawain ng kabutihan. Dahil sasawag na ko sa inyo kung kayo ay gagawa ng kabutihan. Ang bukas, ang iyong pintuan para sa inyo sa pangalan ng Jesus. Dahil oras kayo naman, automatic yan sa baba at sa taas. Automatic yan. Dahil kung di ka nakaipon, sa baba ka. Nakiilay sa baba. Doon ka na magsisisi ay tapos na ang lahat. Masarap, sabi ng anak, masarap kung pag-isipan mo na ang iyong kaligtasan. Dahil ang katawan may hangganan. Oras ang espiritu walang kamatayan. Walang kapakuran din ang hirap madarating sa ilalim. Sabihin may pamilya kasi dito sa lupa. Wala kayong pamilya sa lupa. Pamilya pagsamantala lang sa lupa at binigay kayo ng gawin ng Diyos. Marami kang anak, marami kang hindi galing sa iyo, galing sa Diyos. Yan ang samahan niyo pinili ng Diyos para tumawid kayo, para magkataisa kayo. Oras na wala ng katawan yan, wala ka ng pamilya. Kung hinaba ang isa mo, mag-isa mo rin ang papanaw. Walang sinuman tutulog. Tandaan ninyo, ang katawan may pagpapa. Yung gawain natin may pagpapa. Nasa atin ang pagpapago sa atin. Amen. Puso mahirap. Ito nangyayari sa atin. Hindi natin alam. Minsan, hindi natin narawan kung saan tayo pupunin ng Diyos, saan lugar. Minsan, matutulog ka, hindi ka nagigising. Minsan, kakain ka, minsan, natulunan ka, kung ka gusto bumagsak. Hindi ka nagigising dahil hindi natin alam kung saan tayo pinagda at pupunin ang katawan ng Diyos sa atin. Hanggang mariyo ka sa sakyan, baka mabumbok ka, doon ka, pupunin, yung ang sabi niya naman. Talaga, ang kukuha sa iyo. Kung tutuusin, sabi na naman, hindi ako kumukuha sa inyo. Hinihintay ko lang kayo ay magbago. Yung handa kayo, kaya ang kumukuha dyan. Ang baba, hindi ang Diyos. Dahil hindi gumawa ng Diyos na naman makakasakit sa atin. Ang hiling ng Diyos, mahalang kayo, magkaisa. Magbibigyan kayo. Magsama-sama kayo. Ako ay sa inyo. Kung kayo ay nagpapatayan, kung kayo ay namatay, hindi yung nakatakda ng oras para sa inyo. Ang kamatayan talaga ang tunay. Yung sa tanda mo, talagang ikaw na mismo sumuko at balik loob at pagpalit ng katawan. Yung namatay ka bigla-bigla. Dahil nagawa mo ng di maganda at
binayaran mo na, nabayaran mo na, ang binigay sa iyo ng nasa ilalim ng lahat ng katutuhan mo binigay sa iyo. Ngayon, ang kapalit niya, yung espiritu mo, aalisin sa katawan mo. Maraming bagay dapat isipin ko sa sabi ng mga kunti-kunti ko kayo malalaman at kunti-kunti ko kayo ipapaliwanag sa inyo ang bawat isa. Sa inyo, hindi nyo alam. Ang mahalaga talaga, ang buhay na walang hanggan sa pinanganak. Yung gawain mo, mabuhay. Kaya ibig sabihin, ang buhay mo naman, pwede ka naman babalik ng Diyos. Kung kayo ay hindi nagbago, ang sabi niya, kunting kaligayahan mo, itong ganito lang mundo mo ngayon, kasi sunod, hindi na kayo dapat isilang mo. Dahil ang ugali ninyo, wala. Kaya kung gusto ng Diyos, pagpapawalan na. Tandaan ninyo, sabi niya, hindi ako kumpuha sa inyo. Tubulang kayo ay masaya, ay hindi kayo malungkot. Bigayan at kakaisa kayo, mahalang kayo. Tulad ng mga nakasulat niya sa Biblia, hindi kumukuha. Kinabukasan natin. Yan ang babasahin niya doon sa Pastor. Magandang hapon po sa inyo pong lahat, Ama, Ina, brothers and sisters, mga nanonood po. Ito po yung pinapaliwanag po ni Ama na ang Diyos ay hindi po tayo pinawabayaan at ayaw niyang mapahamak po tayo. At hindi ang Diyos ang kumukuha sa amin na yung mamamatay tayo sa bakit namatay po tayo, ang kumukuha ang baba. Kundi ang Diyos gusto niyang mabuhay po tayo. Mahaba, kaya magpakabuti tayo. Nandito po yun sa Bible po. Nasa 2 Pedro chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya ninais na kayo'y mapahamak. At ito na po yung pinapaliwanag ko naman sa atin na magbalik loob po tayo. Kung ano man yung mga hindi magandang asal po natin, ay alisin na natin po yun at magbalik loob po tayo sa Diyos upang kunin po tayo at gawin po natin ang kabutihan at sundin po natin ang kalooban ng Diyos upang kukunin po tayo sa karayan niya patungo sa karayan niya sa paraiso. At nasa Ezekiel chapter 18 verse 32, hindi ko gustong mamatay ng sino man, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. At na po yung pinapaliwanag sa atin ni Ama na ang diablo ang kumukuha, na yung kaya namamatay ang tao dahil ang kumukuha ang baba, kundi ang Diyos magusto niyang mahaba yung buhay natin. Yung masaya tayo dito sa mundo at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, ginagawa po natin ang kabutihan. At ito na po yung pinapaliwanag sa atin po ni Ama. Ang sabi ng Ama, ngayon, hindi po kayo gusto mo mamatay. Ang kumukuha sa inyo sa baba, hinintay ko lang ang inyong mga gawain. Oras na wala kayo at kayo ay maging tapat at maging mabuti. Pupunin ko ang Espiritu nyo. Ako ang alam nyo, ako ang kubuha sa inyo. Dahil katawan niya ay tinangal na ng diablo sa pinahan ng katawan niya. Ang gusto naman, gawin mo ang gawin mo. Wala ayaw po mamatay tayo. Oras nga kayo, yung kasalanan yung binayaran niyan, nabayaran nyo.
Nagbayad na kayo, sabi ng Ama. Siningil na kayo, kailangan ng bayaran nyo na yung kasalanan. Andiyan po ang kumukuha. Kasagawa nyo sa sinungalingan, mamaya biwa kayo, naghihintay lang Diyos. Kung nagawa ka ng mabuti, kahit yung siyan dalawa at nadala mo yung pagbulian nyo, pupuli ka na, anak ka na. Dahil nagbaho ka na. Ang kamatayan, dahil sa Diyos, hindi dahil siya. Basta. Tama po yung sinasabi po ni yun na ang kamatayan ay dahil sa Diyos. At yung mga naging tapat sa Kanya ay ililigtas ng Diyos. At ito po yung pinapalawag ng mga yun. Nasa Bible din po. Nasa Awit 91 verse 14. Ang sabi ng Diyos, aking liligtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao, ako'y ikilanan din. Ito na po yung pinapalawag ni Ama Eden na kapag naging tapat po tayo at sinunod natin ang kalooban ng Diyos at ginawa natin ang kabutihan, hiniral po natin yung pagmamahal. Kung wala na tayo sa katawan, ay ang Diyos ang mismo ang kukuha sa atin patungo sa kanyang bayan sa paraiso. Yun naman po, maraming salamat po. Yun ang lahat ng buhay ang Diyos na mamatay lang sa akin. Oras na at nagpagamit tayo sa Kanya, sa lahat. Hindi kayo mawag sa Kanya. Oras, at may pagkakaan ka pa rin. Pagbalik loob sa Kanya. Oras, sinilihin ka na lang. Ang kamatayan, hindi ka rin sa Diyos. Dahil sa Diyos. Dahil sila, pag-away-away niya, kagawa ng kalukuhan na yung bagay na sa Kanya ang kahulugan lahat, patay, gulo, hanggang lahat ng bagay na hindi maganda sa Diyos. Naghihintay ng Diyos. Kahit nakasalanan ka na, basta gumawa ka ng mabuti at palindog ka sa Kanya, ay ligtas ka. Dahil wala kang alam, hindi mo pa alam kung masama kayo ay hindi. Kung nalaman mo na, kailangan mo na, ay iligtas mo ang iyong espiritu. Kaya katawan niya, laging pinatay mo dahil sa masama. Dahil papawiin na ni Diablo ang katawan niya. Dahil sa lupa pa rin ang ginawa ang katawan natin ng Diyos, sa lupa pa rin ay walang kamatayang binigay ng Diyos. Sinasabi nila ay kinuha ng Diyos ang katawan natin o panahon na yung panahon na ay binawi na ng Diyos. Kahit minsan hindi nagbawi ang Diyos, binawa tayo para masaya. Kung ano man ang kapusuan ng Diyos, yun lang naman ang kailangan niya. Nakakasuporta sa atin. Kung nakalimutan natin ang Diyos, ano nagagawa natin? Di ba? Minsan, masama na rin. Dahil gusto natin. Sino nag-uutos sa iyo? Sino sususo sa iyo? Sa baba. Minsan, isipin mo, makakinig ka ng kunti. Minsan, ang puso mo, gusto mo lang, tangkulang, gusto mo ganito dahil ayaw mo, sino pa rin sino pinapanigan mo yan? Saan galing yan? Sa Diyos ba? Sa Diyos. Puso, sinabi na naman ngayon, hindi ako kumukuha ng buhay. Sa baba, dahil marami na lang nagawa at sinunod sa Kanya, sinisingit ka na niya. Ang sabi ng Diyos sa akin, ngayon, sabihin sa kanila, kung ang ginawi ko ang buhay nila, anong kwenta binigay ko ang katawan niyan para sa kanila? Dahil gusto ko sila ay masaya. Dahil ang lahat man ang gawain nila, dahil sumunod sila sa baba, ay marami nang binigay sa kanila at sisingilin ka na. Ngayon, hinintay na ng Diyos, ginagawa ka, kung tumawag ka sa Kanya, balik ka na loob, ligtas ka niya. Dahil may pag-asa ka, magpabago. Kaya kailangan ka niya, kailangan ko siya, dahil kailangan ka na niya.
Dahil ang lahat, sabi ng mga kahit anuman ang iyong kasalanan, pagbalik loob kayo na ako ay sa inyo. Walang kahit minsan ang Diyos kumukuha. Kukunin niya ang Espiritu natin kung ikaw ay talagang magbalik loob sa Kanya. Ang katawan niya may iwan sa lupa. Madadala mo yan kung isang banal at sinusunod mo ang kagustuhan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi mo nagbibigay na sakit ng Diyos. Hindi nagbibigay ng anuman ang kasamaan. Kaisipan natin, ang kaisipan natin, gusto ng Diyos, siya ang mauna para siya ang magsusuporta sa iyo. Amen? Dahil huwag niyong sayangin. Sinabi ng Diyos, hindi ako kumukuha. Espiritu niyo, oras na matay kayo. Kung kayo ay nawala na sa katawan, yung Espiritu niyo, kung kayo ay nagbago, may naibang pa ang pag-ibig sa puso at isipan ninyo, ay may chance ka pa. Ako ang susundo sa inyo sa pangalan ni Jesus. Tama. Walang magsasabi, kinuha na ako ng Diyos. Oras na kinuha na siya ng Diyos. Wala. Ang kukuha lang ng Diyos sa atin. Kung nagawa natin mabuti, ang gampanan natin dito sa mundo, siya ang susundo sa atin dahil sa Kanya ang isip at puso natin. Dahil sa Kanya tayo karapat-dapat. Huwag natin irahin kung ano man ay hindi maganda pag-uwi na habang may panunta. Huwag natin sayangin. Kailangan natin siya sa atin ang bawat isa kung ano man ang mga sinasabi. Siya sa atin muna bago ka mag-clear, mag-ka at mag-witness kung wala kang panindigan. Lahat at maging halimbawa mamusga ano man ang mga sinasabi niya. Harap sila kung alam nila ano man ang kasaysayan, kung alam niya panindigan niya, pwede siya. Kung hindi niya alam, hanggang doon lang, baka siya pa rin ang nagpaparaman sa sarili niya. Tama, hindi. Dahil kung dati ng batas ng Espiritu ay nililinisan ng lahat. Walang palakasan, hindi nakukuha. Patrino, iisa ang tinagda at iisa mag-usig. Walang ninong, walang ninang. Siya ay siya. Sabi nila, ako siya. Ako ang naghilang sa iyo. Ako nakatakda, binigay ko sa iyo. Dahil ako ay ako. Yun ang usig sa ating mamaya para haharap tayo sa Kanya. Amen? Amen. Dahil ang lahat yan, kailangan natin habang may panahon pa, huwag natin sayangin. Tandaan ninyo, malakas kayo. Hindi ako kumukuha sa inyo. Sinisingin lang kayo. Yung gumamit sa inyo. Ang gumamit sa inyo, kung isipin ninyo, mas malakas kontra sa akin dito sa lupa. Kung kayo ay akin, sabi ako na, kung ako ang akin, ang pangalang dalagan niya, ang pag-isip ninyo at sa puso ninyo, mas malakas ka pa sa Kanya. Ililigtas kayo ng Diyos. Dahil ang Diablo ngayon, hindi na. Dahil ang katawan niya, yung men. Dahil lahat pinakain mo yan, ay imbis na sa Diyos, sa Diablo na, sisingilin ka na ng Diablo. Dahil nabubuhay ka sa kasalanan. Tama. Ang sinabi ni Jesus, anak, magpaliklog kayo sa akin habang may panahon pa. Kahit anuman ang iyong kasalanan, ay paliwanain ko yan dahil anak ko na. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mo, may mawawasa dyan. Wala po. Yan, pagpala na po. Meron po naman. Yan yung
sinasabi niyo rin po, Ama, ay narito rin po sa kasulatan na karugtong dito. Basa po dito sa Roma 6, verse 15. Sabi niya ngayon, dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa biyaya ng Diyos, nangangahulugan bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Aba, hindi. Hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito'y kamatayan. Pero kung sinusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito'y katuwiran. Noong una, alipin kayo ng kasalanan, pero salamat sa Diyos at dahil ngayon, buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. Pinapalaya kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na kayo ng katuwiran. Ginagamit ko bilang halimbawa ang tungkol sa mga alipin para madali ninyong maunawaan ang ibig kong sabihin. Noong unay nagpapaalipin kayo sa karumihan at kasalanan at naging masama nga kayo. Ngayon na may magpapaalipin kayo sa kabutihan para maging banal kayo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Ano nga ba ang mapapala ninyo sa dati ninyong pamumuhay na ikinakahiya na ninyo ngayon? Ang dulot ng mga iyon ay kamatayan. Pero pinapalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. At ang dulot nito'y kabanalan at buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. Ito po yung pinapahayag po sa atin ni Ama na kapag tayo nagpapatuloy sa paglilingkod, mas maganda yung mamatay tayo na tayo po'y naglilingkod kaysa tayo'y mamatay sa ating kasalanan. Dahil sabi sa kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung lagi tayong nagkakasala, yung buhay po natin, hindi na po yan magtatagal. Dahil bakit? Kasi ang ginagawa natin, kasamaan. Kahit sabihin naman natin naglilingkod tayo sa Diyos, pero hindi naman natin tinutupad ang kanyang utos, paano ipagkakalob sa atin yung buhay na walang hanggan na tinatamasa natin? Kaya sabi nga, ang Diyos hindi kumukuha. Kasi iniisip kasi natin madalas itinuturo na kapag tayo naglilingkod sa Diyos, kapag ang isang tao ay namatay, sabi nila, kinuha na ni Lord. Yung isang katanungan po yan sa ating buhay. Kung ang Diyos ang kumukuha sa atin, yung tanong, yung nabubuhay ba tayo dito sa lupa? Mabuti ba ang ating gawa? Upang masabi natin na ang Diyos ang siyang kukuha sa atin pag tayo'y namatay. Dahil kung titignan po natin ang propesiya, sabi nga, ang mga nagkasalang anghel sa langit ay itinapon dito sa lupa. So, ibig sabihin, pag tayo naman mga taong namatay dito sa lupa na hindi nagbabago, sa palagay natin, sino yung kukuha sa atin? Ang Diyos po ba na may lalang sa atin o ang Diyos ng kasamaan na siyang sinusunod natin dahil ayaw nating magbago? Dahil kung tunay tayo naglilingkod sa Diyos, sabi sa kasulatan, mamuhay tayo ng makatuwiran. So, ibig sabihin, malaya na tayo sa bagay, sa pagpapalaya ng Diyos sa atin. Hindi na tayo nakagawa ng mga pagkakasala pa. Dahil ang buhay natin pag tayo naglilingkod, unti-unti po tayo itinutuwid ng Diyos upang makamit natin yung ating hinahangad para sa Kanya. At yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat. Ito nga ni Father Rado. Dudugtuhan ko po yung sinabi po ni Romon, habang nabubuhay po tayo ay kabutihan at sinbang po natin ang kalooban ng Diyos. At ito po yung pinapaliwanag po sa atin ni Ama na kahit na may kasalanan po tayo at magbalik loob sa Diyos, ay tatanggapin po tayo ng Diyos. At nandito sa Isaiah chapter 1 verse 16 hanggang 20. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin.
Talikdanan ninyo ang mga masasamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pangapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Halika kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kabutihan. Kung kayo'y susunod at tatalay na, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, at tiyak na kayo'y mamamatay. At ito na po yung pinapaliwanag po sa atin ni Ama Eden na kahit anumang kasalanan po natin at magbaliktad po tayo at sundin po natin na ang kalooban ng Diyos, ay bibigyan po tayo ng pagkakataon. Magiging lilinisan po tayo ng Diyos at tatanggapin po tayo. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin dahil ayaw tayo mapahamak ng Diyos. Mahal na mahal po tayong lahat. Kaya magbaliktad po tayo at talikdan na natin po ang ating mga kasalanan at gawin po natin ang kabutihan. Iral po natin yung pag-ibig lagi. Marunong tayong magkumbaba at rumespeto sa ating kapwa. At magmahalan po tayo, magtulungan, magkaisa. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang tanong doon, ang tanong ko ngayon, habang nag-uusap tayo, ang tanong niya sa inyo, nasaan ba ang timbang niyo? Isipin mo ang tunay at timbangan, sabi ng Ama, itong lupa ito. Hawak mo yan. Kung masama ka, bababa ka. Kung mabuti ka, itataas ka niya. Nasaan tayo ngayon? Iba sa gitna. Dapat ganun tayo, umikot sa kanon. Dahil ikaw ang magdadala ng katimbangan mo. Sa ilalim at sa taas. Dahil ang hawak sa ilalim ay ang masama. Ang hawak sa taas, ang mabuti. Ngayon, sino magtitimbang sa inyo? Para kayo ay laging lugod-lugod at masaya at masigla at naniniwala ay kayo ay ligtas. Sino ba ang tunay para kayo ay maligtas? Sarili. Tayo ang nagawaan ng kabutihan natin. Hindi sinabi ng Diyos, ako ang ililigtas ko, ikaw. Kung paano kita ililigtas kung hindi ka naman sumunod sa akin, hindi mo naman nagawa ang iyong gawain ng mabuti. Ikaw ang magtitimbang sa iyong sarili. Amen? Amen. Tandaan ninyo, hindi ako pumapatay sa Diyos. Ako ay kukunin ko ang espiritu ninyo. Oras pinawi na at gumamit sa inyo at siningil na kayo. Dahil sabi na, mabait ay namamatay. Hindi. Sa tingin mo lang yung mabait. Sa ibaba, ang kanyang mga kilos ang gawa. Napapansin mo ba? Dahil sobrang nadamit ka na, sisingilin ka na. Sabi niya lahat yan, anuman ang kasamaan, ang kabayaran ay Kasalanan. Kayo rin ang sumagot. Kayo rin ang nabusik. Dahil bawat salita na hindi maganda, ang kabayaran ay very good. Dahil kayo rin ang pwede kayo mag-desisyon sa sarili ninyo. Gawin natin ang mabuti, ang Diyos ay nasa atin. Amen. Tayo ang tunay magtitimbang. Dahil hinihintay lang ng Diyos ang sa puso mo kung siya ba tinanggap mo ay hindi. Kasi ang karamihan nga dito sa mundo natin, ilong lang. Isa lang natakot at nagawa niya ang kanyang kaligtasan. Isa lang. Siklog lang. Hindi siya gumawa ng masama. Dahil takot siya. Dahil alam niya bilang oras, panahon pagdating ng oras yun, kailangan natin siya. Dahil siya ang tunay natin, ang nagbaba sa atin dito sa lupa. Alam niyo yun, sino? Ang Diyos. Ngayon, tandaan ninyo, ringgit mo po ang Diyos.
tayo ang nagpapahamak sa sarili natin. Dahil ginamit natin ang salita ng Diyos, ang ugali natin, ugali ng Diablo. Ngayon, lumama kayo sa Diablo, sisingin nyo na rin ng Diablo. Tapos na, mamaya ka pa sa atin. Doon ka nang babawin ngayon. Kung bikat, magbago. Walang daladala mo ang pag-ibig patungo sa Diyos. Ang Diyos, magbago ka lang, makita ka lang, tuloy ka ng babago. Lahat ang iyong kasalanan, pabuburayan. Dahil anak, minamatyagan kita, binabantayan kita. Kailangan ko lang, isang kinig mo lang, isang salita mo lang para sa akin. Ako ay para sa iyo. Ang pangalan niya. Ngayon, alam mo lang tayo, sana tayo, at umiling tayo ang kaligtasan natin. Sabi ni Lord, mga anak, alaman ninyo, sabihin ninyo, at kinuha ko na sila, hindi ko silang kinuha, nagbayad lang sila ng utang ang ginawa nila yung sa lupa. Sino ba ang sinusunod ninyo? Sinusunod ninyo? Ang Diablo. Sisingilin kayo bawat isa. Marami sila sinigil. Marami na siya kinuha. Hindi pa, gulog-gulog, papatayin kayo. Dalawa pupunta yung simenteryo, tulungan, basta sa hospital. Dahil sa kanya lahat, ang mga gamit ng kahit pamasama yan, gusto-gusto natin. Basta, gusto-gusto parang masaya tayo, yung pala sa bandang huli. Kunting kaligayahan, kamatayan at kabayaran. Tama po. Alam niyo na, wala ang Diyos kumukuha. Ang Diyos ay pag-ibig. Lapit. Dahil kung kinuha ka na, hindi ang Diyos kuha. Kukunin ang Espiritu mo ay may pagbabago ka na. Bago ka, sabi ko, ilaw lang sa puso mo, kukunin ka, anak, akin na. Hindi ka sa kanya dahil nagbalik-loob ka na sa akin. Sa pangalan. Amen. Ang buhay, yun lang ang ating kasaysayan para sa atin lahat. Amen. Amen. Pangalan niya. Buhay. Ayan, shout out kayo. Magandang gabi. Ayan kayo. Salamat po ng Maria. Kaya thank you for watching po sa inyo. Shout out kay Sister Susan Apo. Ayan, kay Sister Nika Aldesin. Maraming sasabihan, no? Kay Sister Jima de la Cruz Barroco. Ayan at sa lahat po ng Maria. Kay Sister Judith Paringit ang Ayan, kay Nandito Sister tayo sa Rebete. tubig sa baba, ulap sa taas, Mendones. sa ilalim. At Ayan, thank you for watching po sa inyo lahat. Sa lahat po ng Maria. Hina tayo. Ayan, napunta sa Kahit akin. pataas, sa langit tayo. Kung pumaba tayo, dahil hindi niya tinanggap ni Jesus. Marami pa makalakad ninyo kasi saya ng salita ng Diyos. Amen? Kahit hindi ako nagbabasa, yung mensahe mababa nakasulat sa inyo. Diba? Kunting aral para sa atin. Kaya thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at pasok na po sa loob ayan, para manalangin mga personal prayers natin. Pwede tulog natin sa pangpata. Lahat niyan kailangan natin ang pagbabago, pagsasayos natin lahat. Ito na yung kaligtasan pinapakita sa atin lahat. Wala po, maraming salamat and God bless po sa inyo. Tayo po ay mag-vlog na at ingat po palagi. Sumainyo nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala mula sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan, live na po tayo.